Hello mga kapatid, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali at magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Naway hindi po kayo nagsasawa at laging nagpapatuloy, nag-aaral ng salita ng katotohanan. Hindi po sumusuko sa mga kahirapan o pagsubok ng buhay at hindi po iwinawaglit o isinasantabi, hindi taken for granted ang pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly dividing. Nakalulungkot po na hindi po lahat ng mga mananampalataya ay may panahon na ginugugol, mahabang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong gabi po ay pagpapatuloy po natin ang ating pong series study tungkol sa last days, at sa pagkakataong ito, ang ating pong theme ay pinamagatan ko pong The Mountain of the Lord's House in the Last Days. Ang ating pong text ay Isaiah, matatagpuan sa Isaiah chapter 2 verse 2. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Tayo po ay manalangin. Kailangan kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po muli ay makatutunghay sa iyong salita. We respect and honor and magnify your word, kagaya ng aming pong pagsamba, pagkilala, pagdadakila sa inyo at sa inyong pangalan. Salamat po sa kaligtasan na aming pong tinamo at sa lahat ng aming pagpapalang spiritual in the heavenly places in Christ. Salamat po na we are complete in our Lord Jesus Christ, and we have every good thing in us in our Lord Jesus Christ. Nawa ang mga advantages na ito, ang mga blessings na ito ay gamitin namin to magnify you, to honor you, to exalt you, even your words, aming pong paglilingkod sa pansamantalang buhay na ito sa daigdig. Ito po ang lahat aming dinadala pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. Inaamin ko po mga kapatid na isa sa mga pinakamahirap na gawin na ito pong pagtuturo. Bilang isang tagapagturo ng salita ng Diyos, napakahirap po, isa pong pag-amin sa inyo, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi madali na saliksikin, usisain ang mga talata, ang mga verses, ang mga expressions, ang mga words of scriptures. At isa po sa mga hindi ko pa ipagkakaila pangamba ko ay yung may pagkakamali po sa aking pagtuturo. Ano po? At hindi po may iwasan, hindi po kaila, hindi ko po itinatanggi na pwede pong mangyari yan kung tayo po ay magiging careless sa pag-aaral, pagsasaliksik. Ngunit hindi po nawa maging daan yan upang tayo ay ma-discourage at hindi na po mag-aral, tatama rin na po sa pagsasaliksik. Kundi gawin po natin motivation yan na lalo pang pagbutihin, pag-igihin ang pagsasaliksik at maging lalong masigasig mga kapatid sa pagtugis sa katotohanan. Sapagkat dinisenyo po ng Diyos ang kanyang salita na maghayag ng katotohanan, ipinagkaloob po niya yan dahil layunin po niya na tayo po ay makaabot sa pagkaalam, no? Unto the knowledge, to come unto the knowledge of the truth. At pagpapatuloy po natin, gaya ng sinabi ko ang ating pong theme tungkol sa last days, isa sa mga controversial, masalimuot na topic sa scriptures, pinagdidebatihan, hindi po pinagsasang-ayunan ng maraming mga mananampalataya, maging ng mga tinatawag na so-called rightly dividing circles or gray circles mga kapatid. Ito po, gaya ng sinabi ko, hindi po ito dapat isang discouragement, hindi po ito isang paraan upang tayo ay makipag-away o makipagtalo at maging daan ang ating pagkakawatak-watak, kundi mag-present lamang po tayo batay po sa ating pong nasaliksik at hindi po nito layuning tayo po ay makipagtagisan ng talino o makipagtalo o mas magaling tayo. Hindi po yun. Ihahayag po natin kahit may mga salungat po tayo mga kapatid sa ating pong sinishare sa pag-asang kahit na magkasalungat tayo ay pwede pa rin tayo mag-usap, magkaharap, mag-aral at magpakumbaba sa salita ng Diyos dahil kinikilala po natin ang authority ng Word of God. Wala po tayong tinataas dito, tinatanjag mga kapatid na anumang grupo, anumang samahan o relihiyon o sino mang tao, theologian or theology. Hindi po ganoon ang ating pong adikain, ang ating pong nasa sa pagtuklas, pagpapahayag ng katotohanan.
Kaya't nasa inyo po ang pagpapasya sa mga ibabahagi ko mga kapatid, kung inyo pong tatanggapin na paniniwalaan. Ngunit akin pong pakiusap na saliksikin po natin ang mga kasulatan at tayo po, lagi kong sinasabi, magtulungan at tayo ay mga paangatan o iangat natin ang isa't isa, hindi po yung sirain o kaya naman ay pagwikaan ng masama at pag-isipan ng masama at iisipin tayo lamang ang tama, dahil ako po ay naniniwala na yan po ay isang religious attitude. Bagamat tinatanggi po natin na tayo ay wala sa relihiyon, pero madalas nakikita po natin yung religious attitude sa marami pa ring mga kapatid natin sa pananampalataya. Tatandaan natin na tayo isa kay Kristo at isa ang adikaing tuklasin, tugisin, alamin ang katotohanan, ipahayag ang katotohanan at itanyag ang Panginoon at ang kanyang salita. Okay, so dito po tayo ngayon sa ating topic ngayon at titignan po natin as we have time mga kapatid ang ilang mga mahalagang bahagi po dito sa ating pong text at sa cross-reference po nito mga kapatid. Noong nakaraan ay binigyan din po natin ang kahalagahan ng last days na tinukoy sa Genesis 49 na kung saan ay ang binigyan din po natin mga kapatid ay tungkol sa gathering of the people be until Shiloh come. So yung Shiloh doon ay atin pong binigyang diin na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya po yung tinatawag na Prince of Peace. Ano po? The Mighty God. Yan po yung mga itatawag sa kanya. Wonderful Counselor sa Isaiah 9:6. First, sila sa mga kapatid po natin ay hindi naniniwala na ito ay matutupad in the future. Ano po? Sa akin pong ginagawang pagtalakay ngayon, ang position ko po ay hindi pa po natutupad ang talatang yun, ano? Kundi ito po ay matutupad pa lang in the future. Kaya sa mga kaibigan ko at kapatid na preterist, ano po, hindi po ito para personal na hamunin kayo at personal na siraan kayo, kundi sa aral lang po tayo magkakaroon ng pagkakaiba at doon po tayo magkakaroon ng tunggalian sa pagsasaliksik. At ang sa akin at sana sa atin ay scripture lamang po ang ating susundin, hindi po ang anumang cross o anumang references, extra references or outside references sa scriptures. Hindi po tayo magkukot ng mga other references kundi maliban sa Word of God lang. At ako'y para sa akin po hindi po ako willing na lumabas sa kasulatan. Hindi po ako willing na sumangguni sa world history o alinmang reference na ginawa ng tao, kundi sa solidong salita lang ng Diyos mga kapatid na nakalahad sa mga kasulatan. Yan po yung aking decision at yan po yung aking choice mga kapatid. Okay. So, malinaw dito sa ating pong binasang verse na may issue po dito ng last days mga kapatid. Ano po? Dito po sa verse 2 ay sa ating binasa ay nandiyan yung mga katagang in the last days. Okay? At ang isa sa mga parallel passage or we will say cross-reference, pwedeng sabihin gano'n, o kaya naman ay identical na passage nito ay ang Malakay, or I should say, Micah chapter 4. Ano po? Micah chapter 4, halimbawa sa verse 1, "But in the last days it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills, and people shall flow unto it." Mamaya babalikan po natin yung konteksto nito mga kapatid, na pinatunayan ko lang po sa inyo na ito po yung kanyang identical na passage or verse mga kapatid. Pareho po sila ng sinasabi. May ilang mga salita lang na pagkakaiba, subalit yun din po yung tinutukoy, to make some emphasis lang po mga kapatid at magbigay linaw sa ilang mga expressions or words dito. Mamaya titignan po natin mga kapatid. Ano po? So, gaya ng aking sinabi, ang issue dito ay ang bansang Israel, kagaya ng sa Genesis 49. Ano po? Yung tungkol po sa gathering ng people of Israel in the future ay prophesied na po yan in Christ, ano po, unto Christ. Subalit yan po ay iba dun sa gathering, gaya ng aking binigyang din sa 2 Thessalonians chapter 2
Iba po yung gathering na binabanggit ni Paul na ang ina-addressa naman ay ang mga members ng Church, the Body of Christ. So, sa ilan natin mga kapatid, para sa kanila, ang 1st and 2nd Thessalonians, so yung mga Acts epistles ni Paul ay may kaugnayan sa bansang Israel. But personally, ang stand ko po mga kapatid ay simula na mag-umpisa ang ministry ni Paul, lahat ng kanyang sulat ay naka-address po sa one church, one body, the body of Christ. Iisang body of Christ lang po ang tinukoy ni Paul sa kanyang mga pre-prison epistles at prison epistles. So, sa lahat ng kanyang epistles, iisang katawan lang yan, iisang body, the body of Christ, parehong ginamit yung mga expression na yan sa mga grupong ito ng mga epistles, sa 13 epistles ni Paul, at naka-address particularly sa atin, sa mga nabubuhay ngayong dispensation of the grace of God. I personally believe na nag-umpisa ang dispensation of the grace of God kay Paul, mga kapatid, sa kanyang ministry. At sa atin po nauukol yan. So, there's only one body, sa kasalukuyang dispensation, at ang bumubuo niya ay Jews and Gentiles baptized into one body. Of course, majority ay or largely Gentiles na po ang body of Christ, dahil time came na ang ministry po na nag-concentrate na lang po sa mga Gentiles. Hayag po yan sa prison epistles, bagamat meron po siyang concentration na rin ang ministry sa mga Gentiles during the Acts period, ay pumupunta pa rin po siya sa mga Hudyo, sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Okay, but after that ay wala na pong record na kung ano yung ginagawa niya after Acts period ay ginagawa pa rin niya, or I should say yung ginagawa niya during the Acts period ay ginagawa pa rin niya after the Acts period, mga kapatid. Okay, balik na po tayo sa ating pong talata, mga kapatid. Okay, tutunan po natin ang context ng Isaiah chapter 2. Magsimula po tayo sa verse 1. The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. So dito malinaw naman po ang kinaukulan ay hindi po mga Gentiles, kundi ito po ay concerning Judah and Jerusalem. Ito po yung isang faction, or we will say isang grupo sa bansang Israel. Then na-divide po ang bansang Israel in the past. Ano po? Yung dalawang tribo ay Judah and Benjamin, at yung 10 naman ano po ay yun po yung northern tribe. Ito po yung southern tribe, mga kapatid, no? Southern kingdom we will say. At in Jerusalem yan po yung Kapitolyo. And then sabi ng verse 3, pero ito po ay looking forward sa future, na ang issue pa rin ay ang Judah at Jerusalem. Kung maalala po ninyo sa last days ng Genesis chapter 49, ang tribe of Judah ay diyan po manggagaling yung ang ating Panginoong Kristo. Diyan po manggagaling yung ruler, yung governor, no, sa bansang Israel. Kaya highlighted po yan. Hindi po yan mawawala sa prophecy. Okay? Ang root of David or offspring of David ay hindi po manggagaling sa alinmang tribo ng Israel maliban sa tribo ni Judah, mga kapatid. Kung saan galing din po si King David, mga kapatid. Ano po? So, yan po yung significance ng Judah and Jerusalem, okay, sa prophecy in the last days. Verse 2, and many people, notice yung many people, yung mga katagang many people. Hindi lang po yung isang bansa ang tinutukoy dyan, hindi po exclusive yan sa bansang Israel. As we look at the verse and continue to read it, shall go and say, saan po? Sa Judah and Jerusalem, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord. Notice po yung mga katagang the mountain of the Lord. Then, tuloy po natin, to the house of the God of Jacob. And He, yung po yan ay the Lord, ano po na binanggit, ang Panginoon, He will teach us of His ways. And He will walk, and we will walk, tayo lalakad sa kanyang mga daan. For out of Zion, notice din yung Zion, highlighted din po dapat yung Zion dyan, mga kapatid, ano po? I mean, bigyang pansin po natin yung salitang Zion, yung Mount Zion, very significant mountain in the word of God sa bansang Israel. Okay? For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Again, the city of Jerusalem, yung Kapitolyo. And verse 4, and He, the Lord, ano po, shall judge among the nations. So, yung many people sa verse 3 ay the nations. Okay? At ang Panginoon dyan ay, sabi nga ng verse 4, shall judge among the nations.
Hindi po yung nangyayari sa kasalukuyan at hindi po yan nangyayari in the past na ang Panginoon ay nag-judge among the nations, mga kapatid. Okay? Then sabi niya, and shall rebuke many people. So yung many people sa verse 3, yan po yung the nations, binanggit uli dyan sa verse 4. So yung the nations ay many people. So dito sa verse 4 ay dalawang bagay ang binabanggit tungkol sa Panginoon. Siya po ay magiging judge at sabi ng verse din, shall rebuke many people or nations. Okay? And they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Now notice, nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. Then verse 5, O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the Lord. Okay, so yan po yung nilalaman ng kontekstong ito, ang konteksto ng Isaiah 2. At gaya ng sinabi ko, take note sa mga katagang many people, the mountain of the Lord, the house of Jacob, God of Jacob, ayan po, Zion, nations, many people, the house of Jacob. So, yan po yung mga tatandaan natin mga kapatid. Okay? So, sa Micah naman, chapter 4, let's begin from verse 1. But in the last days, so ito po yung identical passage niya, it shall come to pass that the mountain of the house of the Lord. So, notice, nandiyan din po yung mga katagang the mountain of the house of the Lord. Dito naman po kanina sa Isaiah ay the mountain of the Lord to the house of the God of Jacob. Ayan, yan po yung ginamit kanina sa Isaiah. Dito naman ay the mountain of the house of the Lord shall be established in the top, sa tuktok ng mga bundok, top of the mountains. Itatatag po yun, yung mountain of the house of the Lord. And then sabi niya, hindi lang siya itatatag doon, kundi it shall be exalted, itatanyag din, above the hills, sa mga burol. And people shall flow unto it. Yung people dito shall flow unto it. Kanina sa Isaiah ay ang people dyan ay binabanggit ng mga many people. Okay? Halimbawa sa Isaiah 4:4. And he, the Lord, shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall blow them, and they shall beat their swords into plowshares, okay, and their spears into pruning hooks. Okay? Balikan din po natin mga kapatid ang Isaiah chapter 2 verse number 3. Okay, and many people shall go and say, come ye and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and he will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. So, yan po yung sinasabi mga kapatid. So, yung people ay many people or mga nations sa Micah chapter 4. Verse 2 ng Micah chapter 4, and people shall flow unto it. Yan po yung sa last part ng verse 1. The verse 2, and many nations shall come. Okay, and say, come and say, come and let us go up to the mountain of the Lord. So, nandyan po yung the mountain of the Lord. Again, na binabanggit. Okay, then, and to the house of the God of Jacob. And he will teach us of his ways, and we will walk in his paths. For the law shall go forth of Zion. So, nandyan muli yung Zion, yung Mount Zion. And the word of the Lord from Jerusalem, yung city of Jerusalem, yung kapitolyo ng Israel. Verse 3, and he shall judge among many people. So, yung many people dyan, I believe, is yung nations, as I've said, ano po? And rebuke strong nations. Yung many people ay nations, strong nations, afar off. Mga Gentiles po yan. And they shall beat their swords into plowshares, pareho din po na sinasabi sa Isaiah, and their spears into pruning hooks, and nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. But they shall sit every man under his vine, and under his fig tree, and none shall make them afraid, for the mouth of the Lord of hosts hath spoken it. Okay. So, yan po yung nakikita natin, mga kapatid, sa dalawang identical passages na ito. Ano po? Halos parehas lahat ng mga expression na ginamit. Okay? Take note din, mga kapatid, no?
na dito sa Micah 4:3 at Isaiah 2:4 ay binanggit po dyan yung mga katagang they shall beat their swords into plowshares. Okay? So, ang mga nations dyan ay ang gagawin po nilang yung mga swords nila ay gagamitin pangsako o pangbukid. Yung plowshares, yung kanilang mga spears gamit pong pangdigmayan, yung swords ay gamit na pangdigma. Gagamitin po nilang pruning hooks pangsaka sa agrikultura, mga kapatid. Okay? So, sa halip na magkakaroon ng pakikipagbaka, yung kanilang mga armas na gamit sa pakikipagbaka ay gagawin nilang pangsaka sa agrikultura. Ano po mga kapatid? We will say. So, dito titignan natin mamaya kung ano ang pagkakaiba naman ito sa isang context. Halimbawa, sa Joel chapter 3. Ano po? Tungayan na po natin. Joel chapter 3 verse 10. Okay, sa Joel 3:10, ganito po ang sabi, beat your plowshares. Meron po ditong utos na gamit yung mga plowshares nila, pangsaka nila ay gawing espada. Ano po? Yung pangbungkal ng lupa, we will say, no? Yung pruning hooks nila, ano po, ginagamit din sa pangsasaka for pruning. Gagawin nilang spears, ano po? Let the weak say I'm strong. So dito, kung titignan natin, ay parehong ginamit ang salitang plowshares and then yung spears. Pero sa Isaiah at saka Micah, yung kanilang mga gamit pang digma ay gagamiting pangsaka, gagawin nilang pangsaka. Pero dito naman sa Joel chapter 3 verse 10, yung kanilang mga gamit sa pangsaka ay gagamitin naman nilang pangdigma. Gagamitin nilang gagawin nilang swords and spears. So, bakit po ganoon? Magkasalungat. Sa dalawang talatang ito, passages na ito, sinasabing yung kanilang mga pangsaka ay gawin nilang pangdigma, sandata sa pangdigma. Samantalang doon naman sa Isaiah chapter 2 ay yung kanilang mga gamit sa pangdigma, swords, okay, mga spears ay gawin nilang pangsaka. Okay, ano po ang konteksto nito? Tignan po natin halimbawa ang konteksto ng Joel chapter 3 po muna, mga kapatid. Simulan po natin sa chapter at verse 1. Mahaba-haba po ito. Medyo matyagang pagbabasa. Ganyan po ang pag-aaral ng mga kasulatan. For behold, in those days, I believe may kaugnayan pa rin sa last days, mga kapatid. And in the time when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem. Ito po may kaugnayan sa kapag ang Panginoon ay yung captivity ng kanyang bansa, Judah and Jerusalem, ay wawakasan na niya, no? At sila ay tuluyan ng makakalaya mula sa pagkakabihag o control ng mga Gentile powers, ng mga Gentile nations. Okay, mga kapatid. Okay, at hindi po ito mangyayari hanggat hindi pumaparito ang Panginoon Jesucristo. Yung pong times of the Gentiles ay mangyayari pa rin hanggang sa future, mga kapatid. Ano po? Kung may pagkakataon, ay tatalakayin din po natin yan. Yung times of the Gentiles ay particularly referring doon po sa reign of the Antichrist. Yung pong fourth kingdom na prophesied sa Daniel chapter 2 o sa buong aklat ng Daniel, mga kapatid. Verse 2, and I will also gather all nations, titipunin ng Diyos ang lahat ng mga bansa, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat. So, ito po yung pakikibakang gagawin ng Diyos laban sa mga bansa. Ano po? At sila ititipunin or dadalhin sila, bring them down, sabi niya, into the valley of Jehoshaphat. Isang valley, okay, na kung saan doon magaganap ang digmaan. And will plead with them there for my people, yung my people is Israel, and for my heritage, walang ibang heritage kundi Israel din, whom they have scattered among the nations and parted my land. So, ganyan po kasi ang ginawa ng mga Gentile nations, mga sumakop sa bansang Israel mula sa Assyrian captivity, Babylonian captivity, Medo-Persian empire or kingdom, and then sinundan ng Grecian empire, yung ng Greece, and then of course yung pang-apat hindi pa po nangyayari, hindi po Roman Empire yan, wala po sa Word of God doon sa Daniel na Roman Empire ang susunod na susupil o magpapahirap sa Israel, kundi yung kingdom of the Antichrist na.
mga kapatid. Ano po? Yan, tuloy po natin. Then sabi ng verse, nasa verse 2 pa rin po tayo. Okay? Whom they have scattered among the nations and parted my land, 3, and they have cast lots for my people, Israel po yan, and have given a boy for an harlot, and sold a girl for a wine that they might drink. Ito po yung ginawa ng mga bansa, no? Sinalahula nila ang Israel, ang holy people of God, yung nation of God, pati yung templo ng Diyos, pati ang pangalan ng Diyos na blaspheme, na lapastangan. And ye, verse 4, Yea, and what have ye to do with me, O Tyre and Zidon, and all the cause of Palestine? Will you render me a recompense? And if you recompense me swiftly and speedily, will I return your recompense upon your own head. So dito, ang Diyos ay nagpapahiwatig, no? Naghahamon sa kanila na sila ay talagang gagantihan, ano po? Dahil sa kanilang ginawang paglapastangan sa kanyang bayan, sa kanyang pangalan, at sa kanyang lupain o templo na rin, ano po? Because ye have taken my silver and my gold and have carried into your temples my goodly pleasant things. So mga banal na kasangkapan ng templo yan. Nangyari po yan kahit sa panahon ni King Nebuchadnezzar. The children also of Judah and the children of Jerusalem will be sold unto the Grecians. Sumunod po sa Medo-Persian Empire yung Grecian Empire. That ye might remove them from their border. Behold, I will raise them out of the place whither ye have sold them, and will return your recompense upon your own head. And I will sell your sons and your daughters into the hand of the children of Judah, and they shall sell them to the Sabaeans, to a people far off, for the Lord hath spoken it. 9. Proclaim ye this among the Gentiles. Notice, Gentiles, yung mga nations dyan, mga strong nations na kumakalaban sa Israel. Prepare war. So pinaghahanda niya sila ng gera. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Okay? And then sa verse 10, ito po ay may kaugnayan na rin sa kanyang utos sa bansang Israel. At utos na rin po sa mga makakalaban niya mga bansa. Dahil sabi nga niya sa verse 9 prepare war. Wake up the mighty men. Okay? So ito'y laban ng Israel laban sa mga Gentile nations. Okay? Beat your plowshares into swords. Ito na po. Yung kanilang mga gamit na pansaka ay gagawin po nilang gamit pang digma. Okay? Okay. Let the weak beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Kaya ang mahina, sabihin ako ay malakas. Verse 11, assemble yourselves and come all you heathen. So, ipaghamon ulit sa mga Gentiles, mga heathen nations na hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Magtipon-tipon na kayo, sabi niya, and gather yourselves together round about. Thither, cause the mighty ones to come down, O Lord. So, andito naman yung mga mighty ones ng Panginoon, para makibaka sa kanila. Verse 12, let the heathen be wakened. Sila igisingin and come up to the valley of Jehoshaphat. Yan po yung mangyayari yung digmaan. For there will I sit to judge all the heathen round about. So yung ay dyan ay walang bangon ng Panginoon. Put ye in the sickle. Parang mangyayari po dito, ang illustration is yung harvest na gagawin ng Diyos. Sickle. Pang-ani. Okay, pang-harvest. Put ye in the sickle, for the harvest is ripe. Ang aanihin o i-harvest dito ay mga kalaban, mga Gentiles. Sila po yung pupuksain, sila po yung pagpapatayin, didigmain ng Diyos. Okay, first, kasama po ang bayan ng Israel dyan. Then sabi niya, for the harvest is ripe, come, get you down, for the press is full. The vats overflow, for their wickedness is great. Verse 14, multitudes, saan? In the valley of decision, valley of Jehoshaphat. For the day of the Lord is near in the valley of decision, or the valley of the Jehoshaphat. The sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their shining. So notice itong mga expression na ito, makikita na rin natin dun sa day of the Lord. Ano po? Sinasaklaw po ng last days ang day of the Lord, yung coming of our Lord Jesus Christ. Okay? And the Lord also shall roar. Ang Panginoon naman dito ay aatungal.
Kaya di ba tinawag din ng Panginoon na Lion of Judah, ang ating Panginoon sa Kristo. Okay, the Lord also shall roar out of Zion and utter his voice from Jerusalem. Yan po ay pag-atungal ng pakikipagdigma. Ano po? Paghamon sa mga Gentile nations na umapi sa kanyang piniling bayan. Okay? And the heavens and the earth shall shake. Yan. Mayayanig ang mga langit at ang lupa. But the Lord will be the hope of His people. Yung His people is Israelian. And the strength of the children of Israel. 17. So shall you know that I am the Lord, your God, dwelling in Zion. Andiyan naman po yung Zion, Mount Zion. May holy mountain. Ang Zion dyan ay may holy mountain. And then shall Jerusalem be holy. Ayan, during the time of the Lord Jesus Christ, nawala na po yung kabanalan ng Jerusalem. Pati yung templo ay iniwan na po ng Panginoon. Maalala ninyo is nahati na po sa gitna yung kortina. Wala na po doon yung presensya ng Diyos. Pakita na wala na po doon ang presensya ng Diyos. Okay. So shall you know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain, then shall holy Jerusalem be holy, in the future po yan. And there shall no strangers pass through her anymore. And it shall come to pass in that day. So notice, nandiyan po yung mga katagang in that day. Naka-highlight po yan sa prophecy, in that day. Maging kay Paul, ginamit niya yan. May kugnayan yan sa coming of our Lord Jesus Christ. But the mountains shall drop new wine, and the hills shall flow with milk. And all the rivers of Judah shall flow with waters, and a fountain shall come forth of the house of the Lord, and shall water the valley of Shittim. Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness for the violence against the children of Judah. So paghihigantihan din ng Diyos itong Edom at saka ang Egypt. Because they have shed, ito po yung dahilan, they have shed innocent blood in their land. 20, but Judah shall dwell forever. Dahil dyan po manggagaling yung hari, yung governor, yung ruler. And Jerusalem from generation to generation. So, walang hanggan po yan. Forever po yan. For I will cleanse their blood, and that I have not cleansed, but the Lord dwelleth in Zion. So, yan po mga kapatid. Ito pong konteksto mga kapatid ng, kung babalikan natin ang Isaiah chapter 2 at Micah chapter 4, ay ito na po yung time na kung saan ang Panginoong Jesucristo maghahari na po ng 1,000 taon. So sa coming of our Lord Jesus Christ, per Isaiah and Micah, ang context na po noon, ang pangyayarihan na po noon ay sa millennial kingdom na tinatawag, sa 1,000-year reign of our Lord Jesus Christ. Nakaupo na siya noon. At that time ay wala na pong mangyayaring giyera. Kaya yung mga pangyera ay gagawin na pong pangsaka. Samantalang sa Joel chapter 3, ang konteksto nito ay before the reigning of Christ. Bago yung paghahari ng Panginoon dito po sa lupa, sa kanyang sa tinatawag nating millennial kingdom, millennial reign. Okay? So, yun po yung pagkakaiba. Na kung saan, bago po yung millennial reign ay magkakaroon muna ng giyera. Okay? Ang mga bansa ay makikibaka laban sa Panginoon at sa bansang Israel. At kaya nga, yung mga pansaka, gamit pangsaka. Okay? Kagaya ng plowshares at saka pruning hooks ay gagamitin nilang swords. Gagawin nilang swords at spears. Dahil yun ay gagamitin nila sa pakikipagdigma dun sa the valley of decision, sa the valley of Jehoshaphat. Okay? Let's turn to Zechariah chapter 12. Verse 2 hanggang 11. Medyo mahaba po ulit. Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling. So again, in the future po ito. Ang Jerusalem ay magiging kopa ng panginginig unto all the people round about. Mga Gentile nations po yan, na kalaban ng Israel. When they shall be in the sheaves, both against Judah and against Jerusalem. So tatangkain pa rin ng mga bansang ito na kumakalaban sa Israel na lipulin, gapiin ng Israel. Alam niyo po, may dahilan kung bakit yan po ay nangyayari sa Israel. Ano po? Kung bakit nais pong lipulin, sakupin ng mga karatig na mga bansa, Gentile nations ang Israel. Kung maalala po niyo sa kasulatan, si Abraham ay nagkaroon ng isang anak na nagngangalang Ismael.
At si Ismael ay lumaki din bilang isang great nation. Nagkaroon din po siya ng 12 princes. At kiniklaim po nila na sila po yung may karapatan sa blessing ni Abraham. Yan, yung mga Arab nations, mga half-brother po ng bansang Israel yan. Si Isaac naman ang pinagmulan ng Israel. At sa kasulatan din, maliban dyan mga kapatid ay sa pagsisimula pa lang, meron na pong nangyaring pakikipagbaka o battle between battle of the ages, we will say, between Satan and God. Between the seed of the woman ni Eve at seed of the serpent. Tapos way back sa Genesis chapter 3 verse 15. Medyo mahabang talakayin, pero bigyan ko lang po kayo ng idea kung bakit ganyan. So nais po talaga ni Satan na mapanatili ang kanyang control, ang kanyang pamamayagpag bilang hari nitong sanlibutan. Kaya gagawin po niyang lahat para pigilan yung paghahari ng ating Panginoong Kristo. At ang sentro ng kanyang atensyon, ng kanyang ang focus niya o na lipulin ay walang iba kundi ang bansang Israel. Dahil nakita na po niya na ang promised seed sa Genesis chapter 3 ay nakafocus sa Israel. Sila po yung nation. At in that nation ay lalabas yung tinawag na seed of David. Walang iba kundi ang Panginoon Kristo, siya yung hari. Kaya't galit na galit siya sa mga Israelita, lalo na sa mga believing remnant. At nais niyang lipunin lahat yan, ubusin. Kaya't pagdating ng kingdom of the Antichrist in the future, mga kapatid, yan po yung tinatalakay ng last days, tinatalakay ng Zechariah. Magkakaroon po talaga ng valley, ng gera battle. Okay, yung Battle of Armageddon or yung giyera doon sa Valley of Jehoshaphat, the Valley of Decision. Dahil tatangkain pa rin ni Satan na panatili niya ang kanyang paghahari gamit ang kanyang son of perdition, si Antichrist. Okay, subalit nakalatag na sa prophecy na hanggang 3.5 years lang yung kaharian na yun at wawakasan ng pagbabalik ng Panginoon. At dito nga mangyayari yung battle, yung pakikibaka upang lipunin naman ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga kaaway at wakasan ang paghahari ng Antichrist, ang pamamayagpag ng Antichrist at ni Satan, at isa sa katuparan ang nabinbing plano na paghahari ng Panginoon dito sa lupa, na yung seed of the woman prophesied sa Genesis 3:15, okay, ay completely dadaigin siya o i-defeat siya kasama ng kanyang mga kakampi, mga nations, si Antichrist, under the leadership of the Antichrist, sa kanyang coming, second coming, mga kapatid. Okay? So, yun po yun, mga kapatid. So, puntahan po natin, gaya na sinabi ko, ang Zechariah chapter 12. Okay? Verse 3 na po tayo. And in that day, okay, so in that day is, again, may kaugnayan sa coming of our Lord Jesus Christ. And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone. Magiging burdensome stone ang Jerusalem for all people, sa mga Gentile nations. And all that burden themselves with it shall be cut in pieces. Matindi po yung mga katagang binabanggit. Though all the people of the earth be gathered together against it. So kahit magsama-sama pa ang lahat ng mga tao sa buong mundo, particularly yung mga nasa area ng Israel, mga kalaban ng Israel, na kung saan sakop ng kaharian ng Antichrist, although hindi naman lahat talaga sa buong mundo ay talagang makokontrol ng Antichrist, sa ating pag-aaral, kung nasubaybayan po ninyo. Pero kahit na lahat pa nga magsama-sama ay hindi po sila magtatagumpay. In that day, sabi ng verse 4, saith the Lord, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness, and I will open mine eyes upon the house of Judah, and will smite every house of the people with blindness. Ganyan pong gagawin niya. Okay? Every horse with astonishment, sabi niya, I will smite, sabi niya, every horse with astonishment. And then, I will smite every house of the people with blindness. Well, maaaring sabihin ng iba nating kapatid, masyadong makaluma na itong mga pagdigmang ito. Nandyan pa yung mga horse. Sa panahon natin ngayon, wala nang ganyan mga pagdigma. Hindi na po mga espada, mga spears,
Hindi na po mga kalasag na makalumang kalasag o makalumang mga armas, kundi ngayon ay mga missiles na, mga jet planes na, mga chemical weapons na ang gamit. Kaya yung mga verses na yan ay tapos na yan. Hindi na sa panahon natin, hindi na papanahon. Nasa new world na tayo. Yan po yung sabi ng ating mga kaibigan at mga kapatid, ano? Again, I will not use expressions na wala sa Word of God. Yung salitang New World, wala po yan sa Word of God. At paano tayo nakakasiguro na hindi po babalik sa ganito ang mga armas ng mga tao in the future? Well, kung nakatingin tayo sa kasalukuyan, maaaring sabihin natin ganyan. Pero yan ba ang sinasabi ng Scripture? Meron po bang prophecy sa Scripture na magiging ganyan, na magiging giyera ng Panginoon sa mga nations in the future? Yan po hindi tanggap ng ilan natin mga kapatid, kaya pinipilit nilang sinasabi na may local application yan at may malaking kaugnayan yan in the past at sa bansang Israel lang, no? Na kung saan sa mga panahon yon ganyan ang mga armas. Nasa modernong panahon tayo, New World, kaya hindi totoong magkakaroon pa o mangyayari pa yan dahil tapos na yan. Well, I disagree. How sure we are na yan ay hindi babalik mga kapatid? What if kung ang sinasabi ng Scripture, which I believe na yan ang tama, yan po ay babalik, no? Who knows? But I believe na ito po yung nakasulat. So, I believe na ganito ang mangyayari, mga kapatid. Hindi po ako naniniwala sa explanation na wala sa banal na kasulatan. Verse 6. In that day will I make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in the sheaf. And they shall devour all the people. Lalamunin lahat ng mga tao round about, on the right hand and on the left. And Jerusalem shall be inhabited. Titirhan mo lang ang Jerusalem in her own place, even in Jerusalem. The Lord also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah. In that day, notice na naman yung salitang in that day. So, ginamit yan sa verse 3, ginamit sa verse 4, in that day. Verse 6, in that day. Then, dito rin po sa verse 8, in that day. Okay? Yan. In that day, verse 8, shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem, and he, notice, pansinin nyo, he that is feeble, yung mahina, among them, sa house of Israel, or sa inhabitants of Jerusalem, okay, shall at that day, so at that day, shall be as David, sa day of the Lord yan. Magiging kagaya ni David yung feeble, yung mahina. So, gaano po ba kalakas si David sa pakikibaka? Kung si Saulo, King Saul, kayang pumatay ng 1,000, si David kayang pumatay ng 10,000. And the house of David shall be as God, and as the angel of the Lord before them. Verse 9, and it shall come to pass again in that day that I will seek to destroy all the nations. Sisirain o lilipunin ng Diyos ang lahat ng mga bansa that come against Jerusalem. Hindi naman lahat ng mga bansa will go against Jerusalem dahil may mga ship nations naman ayon sa Matthew 25. So, very particular, mga nations lang that come against Jerusalem. Okay, under the influence and leadership of the Antichrist, sa fourth kingdom na yun. Verse 10, and I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications. Ito naman sa mga believing Jews. And they shall look upon me, whom they have pierced, and they shall mourn for him, sa Panginoong Kristo yan, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. In that day, sa coming of the Lord yan, in the day of the Lord, shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadadrimon in the valley of Megiddon. Pwede nyo pong ituloy basahin yung context, mga kapatid. So, malinaw po na magkaiba ang konteksto ng Micah chapter 4 at Isaiah 2 sa Joel chapter 3. At ang Joel chapter 3, mga kapatid, ano po, ay sumusuporta sa Zechariah chapter 12. Of course, reference niyan, pwede natin sabihin ganun, tungkol sa magiging battle of the day of the battle ng Panginoon laban sa mga nations, sa Valley of Decision, sa Valley of Jehoshaphat, mga kapatid. So, magkaiba po yung timing. Okay, yung isa ay before the day of before the reign of the Lord. Okay, yung isa naman ay during the reign of the Lord sa millennial kingdom.
na nababasa po natin sa halimbawa sa dun po sa Revelation chapter 20 verse 4 and 5 mga kapatid, tungkol sa 1,000 year of Christ. Now, ano po ba itong mountain bago tayo magwakas mga kapatid? Dahil kanina, nabasa po natin sa ating text yung mountain of the Lord's house. So, yung house dyan ay malinaw po para sa akin, I believe na yan po yung house of Israel. So, ano po itong mountain na tinutukoy mga kapatid, no? Bago po tayo magwakas. Okay? Tingin po tayo ng ilang mga references ulit sa kasulatan. Halimbawa, Daniel chapter 2, verse 44. Okay, sabi ng Daniel 2 na kung saan nandyan po yung prophecy tungkol sa 4 kingdoms. Na kung saan yung 3 kingdoms ay nangyari na in the past. Babylonians, Medo-Persian, saka yung Grecian kingdoms or empires. Pero yung 4th kingdom, which is not, again, no, hindi po Roman Empire yun. Hindi Roman Empire, kundi yung kingdom of the Antichrist. No? Batay po sa Daniel 11, Daniel 9, sa ilang mga talata. Sa book of Daniel din po. Okay, sabi ng Daniel 2:44, in the days of this king shall the God of heaven shall set up a kingdom, dahil si Antichrist ay magkakaroon din po ng mga hari under him, no? Kung babasahin po natin ng Revelation, mga kapatid, no? May mga 10 kings din po under him. Yung 10 toes dyan sa image ay mga 10 kings yan. Kung babasahin niyo po itong Daniel 2. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom. So, pag lumitaw na po si Antichrist at nandiyan na po yung kanyang kingdom with these kings, ay ang God of heaven ay mag-set up, magtatatag naman ng kaharian, which shall never be destroyed, na hindi masisira. And the kingdom, notice, and the kingdom, yung kaharian na yun, shall not be left, hindi po siya iwan to other people. But it shall break in pieces. Yung kingdom na yan ay wawasakin niya in pieces and consume all these kingdoms. Okay? Yung mga kingdoms na sumakop sa Israel. And it, yung kingdom ng Diyos, shall stand forever. Walang hanggan po natitindig yung kingdom na yan. Sapagkat ang hari dyan ay walang bakit na ating Panginoon Kristo. Yan ay inaayon po sa covenant God made with David sa 2 Samuel 7. 12 to 16 mga kapatid. Okay? So notice na may binanggit dito na kingdom na kung saan iseset up ng God of heaven. Kaya nga yung kingdom na yan ay tinawag sa Matthew na the kingdom of heaven is at hand, dahil the God of heaven shall set up a kingdom on earth. The kingdom come, they will be done on earth as it is in heaven. Okay? Now, kung babalikan natin ang verse 35 ng Daniel 2, ang sabi dito, then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the shaft of the summer threshing floors, and the wind carried them away, and that no place was found for them. So, yung 4th kingdom ay wawasakin ng pagbabalik ng ating Panginoon Kristo under the leadership of the Antichrist. Yung image na yun kasi kung titingnan nyo ay yung lower part, no, sa ibaba na po, no, sa paanan, yung 10 toes, 10 kings. Yung composition ng kings na yun ay partly clay, partly iron. Medyo mahabang talakayin. Bakit ganun mga kapatid, no? Sapagkat sa kingdom ng Antichrist ay magkakaroon muli ng mixed marriage ng mga daughters of men at ng mga sons of God, ng mga fallen angels. Okay, kaya magre-resulta muli sa mga makapangyarihang mga nilalang, no? Kagaya ng sa panahon ng before the flood or even after the flood, may mga giants. Dahil yun po ay resulta ng mixed marriage ng mga angels at ng mga daughters of men, mga kapatid. Okay? So, dito sa verse na ito, the stone, which speaks of the Lord Jesus Christ, okay, sabi niya, the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. So, ang Panginoon ay, sa Word of God, madalas na binabanggit na stone, a rock, okay, the rock, mga kapatid, ano po? So, dito po, ito pong stone na ito, walang iba kundi ang Panginoon ay wawasakin po niya,
yung kingdom, the kingdom of the Antichrist, dinipulin niya, maging sa Antichrist, ano po? At yung kingdom na itatatag ay magiging great mountain. So, yung great mountain po din sa verse 35, sa verse 44 ay kingdom. Yung kingdom na isa-set up ng God of heaven. So, dun sa Isaiah 2, mga kapatid, ang kingdom po dun, ang mountain po dyan of the Lord's house ay yung kingdom. Yung i-establish na kingdom on top of the mountains. Okay? Another verse na pwede po natin gamitin is Psalm 48 verse 1 and 2, isa sa mga popular verses na narinig po natin. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God. Notice, in the mountain of His holiness, which is, of course, sa mountain na yan ay nandyan yung Mount Zion. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, notice, in the sides of the north, the city of the great King. So, ayan. So, yung kingdom of God ay established on top of the mountains at mismo yung kingdom na yon ay tinatawag na mountain of God. The mountain of the Lord's house, or the kingdom of the Lord's house. O yung house na yun ay house of Jacob, the God of Jacob. Ayan, mga kapatid. So, yan po yung I believe na ibig sabihin ng mountain. Diyan po sa Isaiah 2 at saka sa Micah chapter 4. Okay, may mga ilang pa pong mga cross-references sa scriptures ito. But I believe na ito po ay sapat na to prove na yung mountain na yan ay speaks of the kingdom of God, na kung saan highlighted din, gaya ng sinabi ko, yung Mount Zion. Yung Mount Zion, kung aralin po niyo sa scripture, ay marami pong verses tumutukoy tungkol sa Mount Zion. Actually, kahit sa heaven ay may binabanggit po na Mount Zion sa Hebrews, kung di ako nagkakamali, Hebrews chapter 12, ano po, na kung saan ay nakahimpil sa kasalukuyan doon, ano po, yung mga earthly kingdom saints, mga believing Jews no, sa bansang Israel, na kung saan pagbalik ng Panginoon, ano po, ay bababa po yung heavenly Jerusalem na yon. At yun po yung bababa mismo sa langit ayon sa Revelation 21, na kung saan nandoon din ang Panginoon at yun yung magiging kapitolyo ng walang hanggang kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Ayun po, mga kapatid. Okay? So, dito nakikita po natin na yung last days ay saklaw, sumasaklaw dito po sa 70th week na napapaloob po doon, yung last days, ano po, at dadagdagan po natin yan ng information habang ating tinatalakay, mga kapatid. Yun pong mga verses tungkol sa last days. Nakita rin natin na ang last days ay sumasaklaw din, sinasaklaw din niya maging ang millennial kingdom, the so-called millennial kingdom, yung 1,000-year reign of Jesus Christ, nasasaklaw din po ng last days. So, titignan po natin kung saan ba magsisimula ang last days sa ating pagpapatuloy na pagtalakay, mga kapatid, no? Sa mga susunod. Yan po yung akin pong sinasaliksikat na alam. At least dito nakita natin na ito'y sumasaklaw dun sa Day of the Lord, ang last days. Sumasaklaw din hanggang sa millennial kingdom, millennial reign of our Lord Jesus Christ dito sa lupa. So, for the meantime, yan lang po muna information na pwede kong ma-share sa inyo. At magtulungan po tayo sa pag-aaral, mga kapatid, ano po? At huwag po natin kaliligtaan yung tamang paraan ng pag-aaral, yung rightly dividing the word of truth. Maraming salamat sa inyo pong matyagang pakikinig, at sa mga hindi pa po nakatitiyak ng kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid, kamag-anak na sumusubaybay po sa ating pag-aaral, ay hindi pa po huli ang lahat. Bago dumating po ang kamatayan, ay dapat nakatitiyak na po tayo sa ating kaligtasan, sapagkat matagal na po tapos ang kaligtasan nang ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay sa bundok ng Kalbaryo. Siya ay namatay dahil sa ating kasalanan, at yung dugo niya nabuhos para sa katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Wala ka pong gagawin para matamo ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, sapagkat yan ay libre. Ang kaligtasan is by grace through faith, ayon sa Ephesians 8:9. Hindi po sa ating sarili, ito po yung gift of God, hindi po yan reward, gift po yan. Hindi po sa mga gawa, not of works, dahil ang ginawa lamang ng Panginoon, ang sakripisyo lang lamang niya sa Kalbaryo, ang tinatanggap ng Diyos Ama bilang alay, bilang batayan ng kaligtasan, wala na pong iba. Hindi po ang ating religious affiliation, hindi po yung ating pong ginagawang mabuti, yung ating yaman, pinag-aralan at anumang nasa atin,
kundi nakasalalay lamang sa Panginoong Jesucristo ang ating kaligtasan. Kaya ang sa atin lang, anong nais lang ng Diyos na makita ay yung pananampalataya, pagtitiwala, lubos na pagtitiwala, no? Pananampalataya sa ginawa at kasapatan ng sacrificial work of Christ at Calvary. Walang ibang makatutulong sa iyo, kaibigan, kapatid, kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi ako, hindi ang anumang relihiyon, hindi ang anumang organisasyon na tinatag ng tao, kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang tanging tagapagligtas. At kung ikaw naman yung anak ng Diyos, makibahagi ka sa pagpapahayag, pagpapakalat ng katotohanan, sapagkat maraming tao sa mundong ito hindi pa rin nakatitiyak ng kanilang kaligtasan. Maraming tao ang nadaya sa relihiyon, na paniwala sa pamamagitan ng emosyonal na paraan sa mga tinatawag na Christian organizations. Inaakala nila na sila ay mga ligtas na dahil sila ay may matatag na organization, malaking samahan, maraming followers, at tinitignan nila yung kanilang tagumpay sa material na bagay. Binabatay nila doon yung kanilang katagumpayan at pagkilos daw ng Panginoon sa mga bagay na nakikita panlabas. Subalit ang Diyos ay kumikilos hindi po sa pamamagitan, mga kapatid, ng kapahayagan ng nakikita sa laman, outward appearance, kundi ang Diyos kumikilos in the inner man, inwardly. Sa mga taong nakakarinig at siniseryoso ang Ebanghelyo ng kaligtasan, ano po, yung nagsasaliksik, sikilos po ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo upang sila'y sumampalataya at maligtas. Ganoon na rin sa mga ligtas na kumikilos ang salita ng Diyos sa inner man, at ang ebidensya, manifestation, mga kapatid, ay godliness. Hindi po yun yung ebidensya o patunay na siya ay ligtas, kundi ang patunay na tayo ligtas ay yung ginawa ng Panginoon. Wala sa atin ang patunay, kundi nagbubunga lang yung pagkilos ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Diyos sa ating buhay, na hindi natin pwedeng sabihin atin o may pagmalaking may kabahagi tayo, kundi yun ay parte pa rin ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So, makibahagi ka, kaibigan, kapatid, kamag-anak, kung ikaw ay anak na ng Diyos. Makibahagi ka sa pagbabahagi ng kaligtasan at makibahagi ka rin sa pagpapalago sa mga mananampalataya upang marami pang makinabang ng maging miyembro ng katawan ni Kristo at miyembro ng katawan ni Kristo, matapat na naglilingkod sa Panginoon, matapat na tumitindig sa katotohanan at sa katapatan din ng kanyang salita na ibinigay sa atin ngayon. Maraming salamat muli, at bago tayo magwakas ay nais ko pong tayo magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Kailangan kami po ay nagpapasalamat sa natapos muli na pagtatanghal ng iyong salita. Nawa ikaw po ay nabigyan namin ng kasiyahan, hindi ang aming mga sarili. Nawa ay lilikha po ito ng mas sigasig pa sa pag-aaral, kung alin man po yung mga pagkukulang namin ay sa pamamagitan ng aming diligent study of the scriptures ay makorek po ang aming mga pagkakamali, at kami po ay matuto ng lubos, malulhati ka namin, nabigyan ka namin ng kasiyahan sa aming buhay. Sa inyo po ang walang pasasalamat, kapurihan, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo ng tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Hanggang sa muli, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Grace and peace to us all in Christ.